Tumango si Janice at bumuhos ang kanyang mga luha. Don't worry. Kung hindi mapupunta sa inyo si Gavin sa bandang huli, wala makikinabang sa kanya. Pinapangako ko yan sa'yo. Kung nalaman ko lang na mas maaga na ikaw ang nawawala kong pamangkin, ay di sana hindi na ikasal si Gavin sa anak ni Herbert. Niyakap niya si Janice habang pilitong pinapatahan. Inayos ni Janice ang kanyang sarili at magkasama nila na binilikan si Gavin sa loob ng silid. Mag-iingat ka, Gavin. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Seryosong saad naman ni Janice. Ngumiti lamang si Gavin na kanya't niyakap na siya nito na mahigpit. Maraming salamat sa lahat, Janice. Mag-iingat ka rin dito. Dumali muli ang luha ni Janice habang yakap-yakap niya si Gavin. Ramdam niyang may nagbago. Napakiyom ang kanyang mga kamay habang si Emil na may napapailing na lamang sa kanyang nasaksihan. Batid na rin ni Emil na naglaho na ang pagmamahal ni Gavin para sa kanyang pamangkin dahil sa mga sinasabi nito at ikinikilos. Gavin, paalala ko lang, mag-iingat ka sa bawat kilos at desisyon mo dahil maaaring maging kapalit noon ang buhay mo. Hinihintay ka na ng tauhan ko sa labas. Makakauwi ka na sa iyong tahanan. Huwag mong kakalimutang mag-report sa akin o kaya kay Janice kada linggo. Information. Remember that you will go there for information at wala ng iba pang rason. Tuluyan na nagpaalam si Gavin kina Janice at Emil. Ginuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Sabik na siya na makapangmuli ang babaeng minamahal niya. Kailangan ba talaga kaunin ko pa si Gavin? Nagrereklamong tanong naman ni Dexter. Yun ang napag-usapan namin ni Gavin. Dexter? Tumakas siya mula sa Palace Fuego kahit sigurado ako na nanganib ang buhay niya. Nagkaroon pala siya ng malaking pagkakautang kay Emil. Paliwanag ni Richie habang humihitit ng sigarilyo. Nasaan daw ngayon siya? Bumalik siya sa De Vera Village. Siya nga pala, huwag mong kalilimutang isama yung si Manang Iska. Mahigpit na bilin niyo ni Agatha. Tumayo si Richie bago maling nagbuga ng usok mula sa kanyang mamahaling sigarilyo. Nabagman sa kalooban ni Dexter na sunduin si Gavin ay wala na siyang nagawa kung hindi ang sundin ng utos ni Richie. Si Agatha naman ay nagpapahinga na lamang sa kanyang bagong room sa loob ng Palace Costa. Kailangan ni Agatha na mag-aalaga, kaya naman ipinagbili niya ang matandang katulong nila na si Manang Iska. Binigyan ni Richie ng bagong sasakyan si Dexter para magamit sa pagsundo kay Gavin. Makalipas ng kalahating oras, pumunta na si Agatha sa room ni Richie. Napalingon si Richie sa kinatatayuan ni Agatha, dali-daling lumapit sa kanya para lalayan siya. Agatha, anong ginagawa mo rito? Kabinibili ng doktor na kailangan mong magpalakas. Nag-aanlang tanong ni Richie. Don't worry about me, Richie. Unti-unti na nakakabawi ang katawan ko sa stress at pagod. Si Papa ba nakita mo? Kumunot ang noo ni Richie sa tanong ng kanyang kaibigan na si Agatha. Agatha, patayin na si Tito Herbert. Sigurado ka bang okay ka lang? Kasi sa nakikita ko, mukhang hindi eh. Umiiling pa niyang tugon. I mean, yung urn ni Papa, saan nyo nilagay? Napapakamot sa kanyang ulo si Richie. Akala ko kasi hinahanap mong presensya ni Tito eh. Huwag ka mag-alala, nandun na yung urn na sinasabi ni Tita. Yung dinala mo ron? Hindi ako, si Dexter. Mabilis pang sagot ni Richie. Sige Richie, babalik na ako sa silid ko. Na makatatlong hakbang si Agatha palapit sa may pintuan, muli siyang lumingon kay Richie. Siya nga pala, pag dumating si Manang Iska doon mo mismo pupuntahin sa silid ko ha? Tubango-tango pa si Richie bago nagbato ng tanong kay Agatha. How about your husband? You should make sure muna na mapagkakatiwalaan natin siya before you let him in. If he wants to see me, just let him be. Base naman sa nabalitaan ko okay naman at mapagkakatiwalaan natin siya. Nagkasugat pa nga raw siya nang tumakas siya sa grupo ni Emil. What? Kamusta raw si Gavin? Malaki raw ba naging sugat? Nalapatan na ba ng first aid or may nainom na ba siyang gamot? Balisang tanong pa ni Agatha. Napangiti naman si Richie sa inasal ng kanyang kaibigan. Relax, masyado ka naman obvious. Richie laughs loudly. Anyway, maliit lang naman ang sugat niya, kaya huwag ka nang mag-alala pa dyan. You should focus on yourself. You need to gain strength para masimulan na natin ang paghihiganti sa mga tao nagtatalidor sa iyo at kay Tito Herbert. You should go back to business. Kailangan mong buhayin ng pag-iisipan ng kumpanyang naiwan sa pangalan mo.
Agatha rolled her eyes before she spoke again. Speaking of business, sino bang nanalo sa pa-auction mo before? My secretary told me na ayaw mong i-disclose ang winner. Bumuntong hininga si Richie bago sagutin ang tanong ni Agatha. Kukulo lang ang dugo mo kapag nalaman mo kung sino. Humakbang papalapit si Agatha patungo sa kinaroroonan ni Richie at nilapit niyang kanyang mukha sa kanyang kaibigan. Tell me, Richie. Don't worry. Hindi naman big deal sa akin yung auction na yon. Your lips are still the same, Agatha. Mapula at manipis pa rin. Sexy pa rin tingnan. Nanunokso pang sambit ni Richie. First kiss nilang isa't isa nung high school years nila. Hindi sinasadyang halik ang nangyari. Tinatawanan na lamang yun ni Richie sa tuwing maalala niya. Nilayon ni Agatha ang kanyang mukha kay Richie. Nakaramdam siya ng pagkailang sa binata. Iniiba mong usapan, Richie. Sino ba talagang nanalo sa auction? Hindi mo ba gustong ibunyag sa akin dahil kukulong dugo ko? O ayaw mo lang banggitin ang pangalan niya? Nakangising saad ni Agatha habang pinaglalaroan ng kanyang buhok. Si Janice. Tumaas ang kilay ni Agatha. Janice who? Janice Montero? Umiwas ng tingin si Richie nang banggitin niya ang pangalan ng babaeng minamahal niya. Nang totoo, ngunit nagawa nga siyang lokohin. Meron ba akong hindi nalalaman, Richie? Ba't parang lalim ng iniisip mo? Lumakad si Richie patungo sa cabinet sa tabi ng kanyang table. Kinuha niyang isang bote ng red wine. Sunod niyang kinuha ang ikalawang kopita sa cabinet at inabot ang isa noon kay Agatha. Pinagsalin niya si Agatha ng red wine sa goblet nito. Habang nagsasali ng alak sa kanyang kopita, nagsalita si Richie. Hindi ba si Janice ang sinasabi mong ex-fiancé ni Gavin? Ang third party sa hiwalay ni na Gavin at Era. Tumango-tango si Agatha habang lumulunok ng alak. Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi mo pa siya lubusang kilala? Tinignan ni Richie ang pulang alak sa kopita habang ginalaw-galaw nga niya ito. What do you mean? Ikaw, Richie, ang hilig mong mambitin eh. Can you go straight to the point? Umupo si Richie at tinaas ang kanyang dalawang paa sa mesa. Kumuha rin siya ng sigarilyo at sinindihan ito. Ibinuga niyang usok sa direksyon ni Agatha. Hey bastard, you know that I hate smoke coming from cigarettes? Agatha whines. Itinaas ni Richie ang kanyang kamay na tila ba sumusuko siya sa dalagang nasa harapan niya. Pinatay niya ang usok ng sigarilyo at saka muli ito nagsalita. Janice, siya ang pumatay sa kaibigan nitong si Elora. Nabitawan ni Agatha ang kopita ng usok ng sigarilyo at saka muling nagsalita. Agatha asked again while gritting her teeth. I saw her killing your best friend with my own eyes. Richie said in a serious tone. Paano nangyayari yon? I know na pangalawang beses ko nang narinig iyon na premeditated murder ang nangyari kay Era. Pero Janice being the killer? Tumigil siya sa pagsasalita si Agatha. May nagkita kay Era na nakandusay sa sahig at wala na raw siyang malay tapos bumaba yung bibig niya. May mga nagkalat din daw ng mga gamot sa sahig kaya papaano? Wala sa itsura ni Janice na kaya niyang pumatay ng tao. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo, Richie? Napakainhin ni Janice. Iyakin din siya kaya't paano niya magagawa ang bagay na binibintang mo sa kanya. Aaminin kong I hate her. Pero, I can't believe what you have said earlier. She can't do that. She has no capacity to kill a person. Agatha went on. Did you even know something about her? Tumaas pa ang kilay ni Richie habang diretsong nakatitig kay Agatha. Alam mo na nurse siya at saka mahirap siya. Isa siya sa mga nasa lilay ng lipunan. Wala rin siyang pamilya. She is an orphan. You're missing one important thing. Tumayo si Richie at kumuhang muli na isang kopita sa cabinet. Sinilin niyang muli yun ng alak para ibigay kay Agatha, ngunit hindi na yon tinanggap pa ng dalaga, kaya naman sa na mismo ang tumungga noon. Pa-suspense pa talaga. Palagi. That is what I hate about you. Inirapan ni Agatha si Richie matapos ang mainit nilang pag-uusap. Janice is the only niece and the only family member of the renowned mafia boss of our rival, si Emil. Siguro naman kilala mo si Emil dahil doon nangutang ng malaki ang ama na napangasawa mo. So ngayon nasabihin mo sa akin na walang kapasidad na pumatay ng tao si Janice gayong ang mga taong nasa likod niya at ang mga tao na pumoprotekta sa kanya ay isa sa pinakamabagsik na tao dito sa ating lugar. Napakayom ng kamao si Agatha sa kanyang nalaman. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang puot
kalungkutan at kagustuhan na pumatay. Di niya pa rin akalain na premeditated ang murder na nangyari kay Era at nasa paligid lang pala niyang taang kumitil ng buhay sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. It was the second time she heard it from Richie but it still felt like the first time. Turuan mo ko kung paano humawak ng kutsilyo, baril at iba pang mga sandata? I'm going to put an end to the game they've started. Desididong wika ni Agatha habang nakatingin sa kawalan. Parehong tahimik na sina Gavin at Dexter habang sakay sa limited edition na Bugatti Veyron na disenyo ni Mansory Vivery. It is known as one of the fastest and most expensive cars in the world. Si Dexter nagdadrive samantalang magkatabi naman sa likod si Manang Iska at Gavin. Mga iho, saan ba tayo pupunta? Totoo ba na nakamkam na naman na madrasa ni Agatha ang kayamanan nila? Nakuha na matandang babae ang atensyon ni Gavin dahil sa pagtawag nito ng second name ni Agatha. Tinitigan niya ang matanda at tumangha sa kagandahang taglay nito sa kabila ng kulubot nitong balat. Nakatitig lamang si Gavin sa mayang bintana ng sasakyan na maisipan niyang tanungin ang kanilang katulong. Did I really hire you? Simpatikong tanong ni Gavin. Tumango lamang ang matandang babae. Because I don't remember hiring an old maid. I am sure I hired someone younger than you. Pagpapatuloy ni Gavin habang nakatingin kay Manang Iska. Napatingin sa rearview mirror si Dexter at napansin niya na hindi komportable si Manang Iska sa tabi ni Gavin. Kaya naman itinigil niyang saglit para palipatin si Manang Iska sa unahan. Manang, pasensya ka na sa ugali ng asawa ni Agatha, ha? Mahinang saad ni Dexter na makita niya na nakapikit na si Gavin sa likuran. Iho, pwede ko bang malaman kung totoong mahal ni na ma'am at sir ang isa't isa? Manang Iska asked out of the blue. Naku, hindi ko po masasagot ang tanong ninyo, Manang. Pero ang kasal po nila naganap hindi dahil mahal nila ang isa't isa. More on arranged marriage po sila. Malapit na magkakaibigan ang kanilang mga papa. Bakit niyo po natanong? Nagtatakang ani Dexter. Napansin ko lang na malungkot ang mga mata ni Agatha nung huling kita ko sa kanya. Pero alam mo iho, sa tingin ko, mahal na ni Agatha ang lalaking yan. Napangiti ang nakapikit na si Gavin sa likuran, samantalang nagdilim naman ang araw ni Dexter. Paano niyo po nasabi? Naiinis sa tanong ni Dexter sa matanda. I heard Agatha. She's been seeing her husband kahit wala naman si Gavin sa mansyon. Kung isang beses lang sana nangyari, di sana hindi ko maiisip yon. Pero maraming beses kasi. Pagsasalaysay ni Manang Iska. Nakita ni Dexter ang pangiti na nagtutulog-tulugan na si Gavin na mapatingin siya sa rearview mirror. Manang, fasten your seatbelt. Bulong ni Dexter. Mabilis naman tumalima ang matanda sa sinabi niya. Halos mauntog si Gavin sa front seat ng sasakyan nang biglang ihalurot ni Dexter ang sasakyan. Can you give a signal kapag pabibilisan mo ang pagmamaneho mo? Inis na bulyaw ni Gavin habang hawak naman ang kanyang noo. Ngumiti si Dexter bago humingi ng pasensya. Sorry, Gavin. Nakalimutan kong nandyan ka nga pala sa likod. Napatawa naman si Manang Iska sa ginawang iyon ni Dexter. Alam niyong sinadyain ng binata at nararamdaman niyang may lihim na pagtingin si Dexter kay Agatha. Agatha. Nang makarating sila sa Palace Costa, agad nang hinanap ni Gavin si Agatha. Agatha! Malakas na sigaw nito. Kumunot ang noo ni Dexter. Napakamot siya sa kanyang ulo na makita niya. Pinagtitinginan na si Gavin ng mga tao. Agatha, nasan ka? Lumakad si Dexter papalapit kay Gavin at marahas sa tinakpan ng bibig nito. Nagpumigla si Gavin ngunit di niya kinaya ang lakas si Dexter. Pwede ba, Gavin? Kumalma ka? Ligtas si Agatha rito at isa pa. Ano bang naiisip mo nagsisisigaw ka? Pinapaalala ko lang sa'yo na sa Palace Costa ka. Mahinahon pang saad ni Dexter. Inalis na niya ang kanyang kamay sa bibig ni Gavin. Napangwi siya na maramdaman niya basa ang kanyang kamay. Pinunasan niya agad ang panyo ang mamasa-masa niyang kamay. Nagdilim ang paningin niya na makita niya may sign ng pagkagat ang kanyang kamay. Kinagat ba to ni Gavin? Dexter thought to himself. Wala akong pakialam kung nasa Palace Costa ako at saka hindi ko naman kilalang may-ari ng lugar na to. Pagsinungaling ni Gavin. Nagibit balikat si Dexter at umiling-iling. Malakas nga din bala ang hangin ng lalaking to sa kanyang katawan. Bulong ni Dexter. Ano ang sabi mo, Dexter? Walang emosyong tanong ni Gavin. Napatawa si Manang Iska sa inaasal ng dalawa.
Alam ninyo, mga iho, ang kukit ninyong tingnan dalawa, para kayo mag-asawa na palaging nagpabangyan eh. Lalo lumakas ang tawa na matandang katulong sa naging reaksyon ni Gavin at Dexter sa kanyang tinuran. Kitang-kita ang pandidiri nila sa isa't isa. Kung magiging baklaman po ako manang, hindi ko papatulan niyang si Gavin. Kahit pa siya na lamang natitirang lalaki sa buong mundo. Seryosong biro ni Dexter. Gavin rolled his eyes when he heard it. As if naman kapatul-patol ka. Kahit nga maging babae ako, hindi ako ma-inlove sa'yo eh. Ganting pangaasar naman ni Gavin. Nagkatinginan pa ang dalawa ng masama. Pasensya ka na Manang ha, hindi lang po talaga kami magkasundo niyang si Gavin. Tinapik ni Manang Iska sa balikat sa Dexter at bumulong sa kanya. Ganyan talaga, iho, kapag magkaribal sa pag-ibig. Kailan naman hindi magkakasundo maliban na lamang kung tatanggapin ng isa niya sa kanyang pagkatao. Tumawa ng mahinhin si Manang Iska habang si Dexter na may napahawak na sa kanyang batok. Sinalubong sina Dexter na mga tauhan ni Richie at ipinagdala sila ng mga gamit na bitbit nila. Agad na nagpasalamat si Manang Iska nang kunin sa kanya ang mga bitbit niyang bag. Sir Dexter, kami na po maghahanap kay Manang sa kwarto ni Madam Agatha. Dilin po kasi ni Boss Richie na doon daw po kayo dumiretso sa kanyang opisina. Isama na raw po ang asawa ni Madam Agatha. Magarang nasambit ng tauhan ni Richie. Sige, salamat sa information pero pwede bang samahan mo na muna si Gavin? May kailangan ko asikasuing importante. Tugon ni Dexter. Agad namang sumang-ayon ng mga tauhan ni Costa. Binaling ni Dexter ang kanyang tingin sa sumisipol na si Rivas. Gavin, sumunod ka na sa kanya. Teka Dexter, ang pagkakaunawa ko'y magkasama tayong pupunta sa opisina nung Richie, so saan ka pupunta? It is none of your business, Gavin. Mabilis lang ako, huwag kang mag-alala. Kung natatakot ka kay Richie, pwede mo naman akong hintayin. Pangot niyang saad naman ni Dexter. Padabog na sanundan pa ni Gavin ang tauhan ni Richie. Kayo nang bahala kay Manang? Biri ni Dexter sa mga tauhan ni Richie. Iho, saan ka pupunta? Nag-aalala lang talong ni Manang Iska. Kakausapin ko lang po si Christy. Nakikipagkita siya sa may hindi kalayuan. Kapag hinanap po ako ni Agatha, pakisabi na lang, kasama po ako ng stepsister niya. Paliwanag pa ni Dexter. Sige iho, mag-iingat ka ha? Ngumiti si Dexter kay Manang Iska bago tuluyan ng magpaalam. Christy, ano bang importanteng sasabihin nito sa akin na hindi mo magawang sabihin sa text or sa tawag man lamang? Nagugulumihan ang saad ni Dexter habang naglalakad papunta sa kanyang bagong Bugatti Veyron car. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.